Magandang umaga mga igan. Ngayong araw sisimulan daytime truck ban sa Maynila. Tuloy-tuloy din ang tigil delivery ng mga trucker at nasa Maynila ating kasama si Connie Sison. Connie. Yes, Igan, narito pa rin tayo ngayon kasama si Mayor Joseph Estrada, no? At kani-kanina lamang ay naglibot siya, no? At pinakita sa atin na ready nga sila na manghuli just in case may mga paglabag. Nakikita natin doon sa may bandang doon, Igan, nariyaan yung mga magtutow, no, just in case dun sa mga truck na maaring magbiyahe o pumarada somewhere, no, ngayong araw na ito na pinatutupad nga dito sa Maynila itong truck ban. At itong mga oras din na ito, Igan, ay nakaantabay ang lahat ng personnel o kalahati at least 300 personnel ng Manila Traffic and Parking Bureau, gayon din ng Manila Police para sa pagsuporta dito nga sa ipinatupad ni Mayor Joseph Estrada na truck ban. Kanina ay nagbigay nga si Mayor Estrada ng kanyang personal instruction dito sa mga kawani ng kanilang lokal na pamahalaan para nang sa gayon, according to him, ay talagang mabigay yung dapat na parusa doon sa mga lalabag. Dahil according to him, although this is experimental sa ngayong mga oras na ito, ay sinasabi niya, willing naman din talaga na dapat makipagtulungan ang mga truck operators. Hindi pwedeng basta sasabihin lang nila na ayaw nilang sumunod dahil ito nga ay ginagawa daw para sa kapakanan ng Maynila, At maya-mayang konti, tatanungin pa natin siya kung ano yung mga bago pa na kailangan na gawin, para nang sa gayon ay lalo pang maging pulido. Dahil may mga sinasabi pa siya na nagdagdag sila ng mga motorsiklo, gayon din ng mga vehicles for traffic, para nang sa gayon daw ay lalong ma-monitor ang traffic dito sa Maynila. Ito yung dahilan kung bakit naunan, di ba, na nagkaroon nga ng bus ban, ngayon naman truck ban, at ang isusunod nila ay yung AUV. So, I think dapat mag-brace na yung mga may-ari naman ng AUV na bumabiyahe ng wala o out of line, so dahil yan naman daw ang kanilang isusunod. Pero sa ngayon, ang importante kay Mayor Joseph Estrada ay ang matutukan itong pagpapatupad ng truck ban dahil ito daw ay talagang napakalaking perwisyo, 6,000 na mga trucks ang pumapasok dito sa Maynila para lamang makapagbiyahe nga at ito ay nagdudulot ng labis na trapiko. So, antabayanan natin, Igan, dahil ang pinaka-importante ngayon ay ang ma-delegate ng husto nitong si Mayor Estrada ang mga kawani ng kanyang lokal na pamahalaan dito para doon sa mga lalabag na mga truckers. Igan, may katanungan ka ba? Pero di ba yung window period parang halos wala rin yes. Yung window period na gusto ng trucker o gusto ng city council, walang pinagbago naman doon sa mga dati ng patakaran. Ba't ayaw pa rin nilang tanggapin ito? Meron ka bang balita, Connie? Yes, oo. Yung sinasabi nila, Igan, is 10 to 3 na window. Kasi nga, ito yung panahon na hindi ganun ka-rush, hindi rush hour, kumbaga, na wala masyadong traffic dito sa Maynila. Ang gusto kasi na ipatupad ng mga truck association operators ay gusto nila ipatupad yung kapareho dati na sa gabi, na yun yung ina-allow ng MMDA, na sana daw maging in sync na lang, o magsabayan na lang yung ipatutupad na ban dito sa Maynila doon sa pinatutupad ng MMDA. Pero para sa kanila, hindi yun na maaaring umubra sa ngayon dahil sa mga ginagawang mga road repairs na labis na nga nakakapag-perwisyo at ito nga ang dahilan bakit gusto nilang ipatupad itong 10 to 3 dahil ayaw nila na sumabay doon sa mabigat na daloy ng trapiko pa. At sinasabi nga kanina ni Vice Mayor Isko Moreno na isa rin sa rason, bakit hindi naman daw silang mag-adjust? Total, yung ibang mga, kumbaga daytime naman ang transaksyon di ba? So, bakit hindi nila gawin na gano'n na lamang? Kasi maaari naman daw talaga kung nanaisin. Ang ayaw lamang nila ay yung on the onset na pinapatupad itong bagong, kumbaga, patakaran dito sa Maynila ay umaayaw na. So, ngayon naman, puntahan natin si Mayor Joseph Estrada para nang sa gayon ay Mayor, si Igan ho, nasa live po tayo ngayon sa unang hirit, Mayor, Andyan po si Igan ngayon. Igan? Okay, magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga naman, parang Igan. Opo. Kamusta ho kayo? Mabuti po at yung hinihinging kompromiso ng mga trucker po na 10 to 3, ay yung binigay niyo pong ay window period at ayaw pa rin tanggapin ng mga tracker. So ano na ho magiging kompromiso pa, Mayor? Hindi nila maaaring hindi tanggapin yun. Yan ordinansa.
na 8039, yan ay batas na eh. Mm-mm. Kaya, alam mo, kasi pag nag-ano tayo ng panibago, siyempre, lahat may kumukontra. Opo. Kamukha nung in-implement namin yung bus ban, marami rin kumontra. Marami rin nanakot. Pero handa kami ron. Nakita mo ngayon naman sa bus ban, naging maliwalas na itong lahat ng kalsada rin sa Maynila. Nagustuhan ng ating mga kababayan din sa Maynila. Mabuti itong mga truckers na ito, sumunod muna sila. Ngayon, pag nakita natin hindi epektibo, ako bilang mayor at si vice mayor at saka yung mga konsyal, babaguhin natin, aamindahin natin. Mhm. Ngayon sumunod muna sila, huwag sila mananakot. Okay, itong tigil pasada, wala ho bang plano ang pamahalang lokal na magsampang legal dahil naapektuhan naman yung pangkabuhayan, Mayor? Hindi namin gagawin yun kung talaga maapekto ng kabuhayan eh. Hindi pa dahil noong nakaraang linggo, may kausap na mga namin yung ibang negosyante eh. Nagbabayad siya sa mga trucker. Pumayag naman yung mga negosyante eh. Kung makaka-apekto sa kanila, di siyempre, kukontra rin yun. Ito experimental lang naman to. Ako mismo bilang mayor, pag nakita kong hindi epektibo, ako magsasabi sa City Council na baguhin ang ordinansa. Mhm. Okay, maraming salamat po, Mayor. Connie? Maraming salamat, paring Igan. More power to you. Thank you po. Okay. Thank you so much, sir. No? Thank you. Nakita natin kanina na pinakita rin sa atin ni Mayor Erap na may mga bago ho tayo mga motorsiklo, meron ho tayo mga mobile no, na gagamitin din. May mga camera yun, harap at likod, para kita lahat. Magdadagdagan pa ho ba yan? Magdadagdagan. At ako sasamantanin ko itong pagkakataon to na marami naman tayong negosyante rin dito sa Maynila na may kaya. Ay ang mga motorsiklo yan, karamihan yan donation lang, pati din sa mobile, donation. Kaya papasalamat ako yung kanilang pagtitiwala sa amin. Mayor, nabanggit nyo rin ho kanina na pinapakiusap nyo na dun sa may Batangas Port, pati sa Subic, gamitin na yon, hindi ho dito lang sa Maynila. Hindi congest. Para naman hindi lahat ng truck papasok dito sa lungsod ng Maynila. Dito nagsisiksikan eh. Kawawa naman yung mga tiga Malileño, kawawa naman din yung mga negosyante. Mukha halimbawa, mga estudyante. Bago makarating sa eskwela nila, abuti na siya 2 oras. Kalmitan, mga empleyado nahuhuli sa dahil na sa traffic. Kaya ito'y ginawa namin, hindi lang sa ikabubuti ng ito'y ginawa namin para ikabubuti ng nakakarami. Mayor, nabanggit ho kasi kanina na may mga threats, ang sinasabi ho kasi, yung ilan ho daw sa mga may-ari nitong truck ay mga general. So may mga, nakakuha ho ba kayong mga threats mula sa kanila? O paano ho ba, mas mahirap ho ba dahil sila ho ay nasa posisyon din? Naging pangulo din ako eh. Kahit ng pangulo, nobody's above the law. Kahit na anong ranko ng general, hindi sila pwede mangibabaw sa batas. Muli ho natin nakikita kayo ho ay nakafatig. Ano ho ang ibig sabihin muli nito para ho doon sa mga nanonood? Ibig ko lang paabot sa kanila na doon sa kanilang hamon na pananakot, hindi tayo mata sa anumang klaseng hamon. Lalo na kung ang batas ay ang pinatutupad natin. Nobody's above the law. Alright. Maraming salamat po muli sa inyo, Mayor Joseph Estrada. Maraming salamat sa parati hong pagbibigay ng oras sa unang hirit. Thank you. At balik muna sa inyo dyan, Igan. Maraming salamat, Connie Season.